Sa dami ng middleweight cruiser na nagsilabasan ngayon, naaminin ko, dude, ang ganda nito. Ibang level ang ganda nito. Hindi ko napapatagalin pa, boys and girls. Ito ang Benda Napoleon Bob 500. Dahil bobber ang gamit natin ngayon, syempre babagayin natin ang retro helmet yan. Ito ang SEC Classico Carbon. Full face helmet na swak sa mga retro getup nyo. Removable visor, double D-ring ang buckle, at sobrang gaan lang din ito dahil nga carbon ang SEC Classico. Kung in ka sa mga retro helmet pero may kanto ng bagya ang hulmahan, this one is for you. Mabibili sa SEC Moto Supply Caloocan o sa pinakamalapit na SEC Moto Supply dealer sa location mo for only 11,000 pesos. Sa mga hindi po pamilyar sa brand na Benda, actually this is a Chinese brand na kakadating lang sa Pilipinas under Mitsukoshi. So yun, tignan natin kung worth it bang hard-earned money mo dito sa ilalim ng magandang kaha. Ay, ang yayamanin tignan na makina. I mean, tignan nyo naman. Ginamitan ng 476cc displacement, liquid-cooled 4-stroke, 8-valve, 6-speed double override cam, na naka V-twin engine. Yep, hindi tulad ng iba na conventional 2-cylinder, naka V-twin to na may 47 horsepower at 9,000 RPM at 42 Nm of torque at 7,200 RPM. 16 liters ang fuel tank capacity. Curb weight is 215 kilograms at may price tag na 359,900 pesos. Guys, lahat ng nakikita nyo ngayon, all stock. Mukha lang hindi, pero all stock to. At yun ang dahilan ba't gusto kong itsura niya. Mukhang mamahalin yung overall hulma eh. Napoleon Bob 500 in good looking glossy black with gold accent. Nice. Ang ganda ng combination. Tawag nila dito, Mysterious Gold. Oh ha? Teardrop tank na may lining ng gold decals dito sa gilid at high quality tank cap. Nice. And dito yung logo niya. Actually, maganda yung pagkakalagay ng logo niya. Hindi nakaangat. Naka-top coat to, which is very nice. Hindi madaling mabakbak. Hindi ko alam kung anong tawag sa font na to eh. Pero ang lakas maka-high-end. And by the way, ginamitan nila ng steel frame, which is alam naman natin na mabigat. Pero ang ganda ng pagkakagawa nila sa surface eh. May rivet dito. Siguro may nakalagay dito na badge or something. Kaya sa amin, ang ganda ng pagkakagawa nila ng mga wire eh. Organized. Hindi magulo. Tulad nito oh. Tinakpan pa nila. All the way down, malinis ang itsura niya. Good looking V-twin engine in matte gray attached ng gold sa taas. Nice, ang ganda ng itsura. Tapos chubby piping all the way down here na naka-dual long muffler. Excited na ako marinig ito mamaya. Yun nga lang, dahil nasa bobber type cruiser tayo, naka-single seat lang to. Kaya yung mga jowa nyo, ilagay nyo muna sa isang tabi dahil wala silang paglalagyan. Wala din silang karapatang magduda kasi hindi kayo pwedeng magangkas. So, win-win lang din. We have that nice looking leather with gold stitching sa gilid. Gold ba to? Na magandang pagkakaulma. Sa mga malalaki at mabibigat, kung nagtataka kayo kung kakayanin ba kayo ng ganitong design na upuan, mukhang maganda naman yung pagkakagawa sa kanya. Rock solid quality. I think this is aluminum. Ganda ng itsura ng ganitong klaseng upuan, oh. Tapos kita mo yung frame. LED ang lahat ng lighting systems dito sa harap. We have that nice looking round modern classic headlight. Buksan natin. Bam! So this is your headlight na naka-low beam. Actually, pwede nyo iset to na daytime running light lang. Ayan lang, oh. So meron kayong dalawang ipin sa harap. Tignan nyo yung front end nito, oh. Dude! Ang macho ng harap eh dahil sa cover ng suspension. Gano'n kayo kadalas makakita ng ganitong klaseng motor? LED turn indicator sa magkabilang gilid. Ayan. Ito ang slick na ginawa nila dito. Mudguard na naka-hanger type na naka-mount sa may swing arm
for that low profile look. At baka lang kinakapitan ito, so stable. Dito yung malalinyang LED taillight natin and also LED turning light sa likod, of course. At yung plaka natin na may plate light dito sa baba. Well, alam nyo, kahit itong fender dito sa taas, bakal din yung kinakapitan eh. At syempre, dahil naka-bobber type cruiser kayo na ganito kaganda, dapat lang na naka-belt drive, no? Kagandaan nito, less ang maintenance kumpara sa mga nakakadena. For our dash, we have that simple TFT display na bagay sa pagka-modern classic ng bike. Parang medyo malabo lang, no? Ewan ko na-adjust yung brightness na to. Parang hindi. Pero anyway, so dito sa taas ang ating tachometer, clock, benda logo sa right. Sa gitna naman ay ating speedometer. Sa ngayon, nakita nyo dito N dahil neutral. ABS indicator, trip meter sa baba, at fuel indicator dito sa lower right. Kung napapansin nyo dito sa baba, may dalawang parang indicators dito. Actually, touchscreen to. So kung pipindutin natin yung kaliwa, yan, makita natin yung odometer ng bike which is only 21 km na tinatakbo. Ito sa right, mukhang itong reset button. I'm not sure. Walang nagagawa ito eh. Ayoko mag-reset sa ngayon kasi hindi akin tong bike. So, yun lang for our dash. Napakasimple lang. Also, we have that sporty handlebar, narrow handlebar. Tawag nila dito ay flying wing. To the right handlebar, ang ating namumulang kill switch and also hazard button. At tulad ng nakita nyo kanina sa headlight, pwede yung iset to kung gusto nyo nakabukas, especially kapag gabi. Kung gusto nyo daytime running light lang nakita nyo. At kung gusto nyo patayan. Also, ang ating ignition switch. Throttle rubber na pwede na. At round bar and mirror, ulitin ko, lahat po na nakikita nyo ngayon, all stock. Mukhang may mga backlight tayo sa mga buttons niya, pero nakauna yung bike eh. Hindi pa rin nailaw. Siguro pag gabi, ewan ko. By the way, for our brake lever, hindi po to adjustable. To the left handlebar, ang ating passing light. Dedicated buttons para sa ABS at traction control. ABS button? Bago to ah. So yes, meron po tayong ABS front and rear and also traction control na front and rear din. So kung gusto nyo patay yung traction control, kung gagawin nyo to, dapat naka-on yung bike. Ayan, mamatay na siya. This is our high beam button. Ewan ko ba't di nila pinag-isa dito sa may passing light para sana nakatipid sa itsura. Pero anyway, kanya-kanyang trip ng brand yan. And also turning switch at busina. For our clutch lever, hindi po siya adjustable. Also, meron kayong charging port dito sa left side, bandang ilalim ng tangke. Ayan, nakatago nga lang. Meron kayong Type-C at USB charging port. Tsaka okay din kung paano mag-sealed yung rubber niya. Hindi madaling matanggal kapag nasanggi. Ayan. For our front suspension na conventional forks pa po tayo na hindi po adjustable na may cover na napakaganda. Mala Final Fantasy yung datingan niya eh. Para naman sa brakes, naka-single 320mm disc po tayo na may 2-piston benda calipers. Of course, meron ding ABS. Pero dude, ito talagang gulong sa harapan eh. Naka-high profile tire kayo, 16 inches alloy wheel. Yan ang mga spokes niya na naka 150/80 sa harap. Grabe to. Ibang 500cc, 150 rear tire na eh. Pero dito nasa harap lang. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, liquid cooled to na may cover ang radiator. Pero yung cover niya plastic eh. And also, meron din tayong cover sa ilalim na plastic din. For the rear brake, dito po makikita ang brake fluid nyo. Nasa tabi lang ng pedal. Solid looking footrest na may rubber. Pansinin nyo yung likod ah. Hanapin nyo yung rear suspension. Hindi nyo makita, di ba? Kasi naka-coveran siya nito. So this is our rear suspension. Hindi ko natatanggalin. Dahil sa cover niya, naging malinis tignan yung motor. By the way, for our rear suspension, adjustable po ang preload nito. Sa rear brakes, naka-single 260mm disc po tayo na naka-single piston. I think this benda calipers as well. Wala lang nakalagay. Tsaka yung tambucho. Actually, nung narinig ko siya kanina sa sound check, parang hindi nyo na kailangan pang palitan eh. And for the rear tire, dude, this is also 16 inches alloy wheel pero kung 150/80 ang harap, 180/65 naman dito sa likod. So high profile tire sa harap at low profile naman dito sa likod. No compartment and all at medyo pamilyar na rin naman tayo sa bike. Punta na tayo sa first ride. Benda Napoleon Bob 500. Ang ganda nito. Aminin ko sa lahat ng cruiser in the same category, ito ang pinakamaganda. Kasi yung mga kalaban niya para bang pang beginner ng itsura eh. Ito dude, pang malakasan. Ang ganda ng combination ng glossy black tapos gold. Ang lakas mga classic. Tapos ganito pa yung font ng logo. By the way, mababa yung bike. Ground clearance is only 150mm. Yes, ganun po siya kababa. So, ingat po tayo sa mga humps. Okay guys, hindi ko napapatagalin pa dahil excited ako masubukan to sa daan. Kaya mga kitty pies, unang upo! Ay! Nakakilig ah. Alright, seat height ng bike is only 695mm. I'm 87 kilograms, 33 inches ang inseam. At ganito po ang itsura ko.
Sa benda Napoleon Ball 500. Pakababa nito. Alam mo yung ganitong klaseng seat height, pwede para sa kahit sinong tao. Ito po yung susi natin. Hindi po kilis ang bike. At every time na bubuksan natin yung motor, nandito yung ignition switch sa may bandang kaliwa ng bike. Ayan, bubukas siya. And kapag ilalak naman natin yung steering wheel, ayan, meron naman tayo susian dito sa right side. Asan na yun? Ito. Medyo malayo nga lang. Ay. Ayan, lock na siya. V twin engine para sa isang 500cc. Nice. Ang sarap ng tunog nito. Tsaka responsive ng throttle, Side mirror, bar end. Malambot nga lang bar end nito. Sana lang di ma-vibrate. Kung ma-vibrate to, tutungo to mamaya. Right, walang riding modes, traction control na on and off. Okay, mukhang goods na tayo. Tara na, ikot tayo. Alright. So, air go of the bike, we are in a bobber position. Ito yung masasabi mong stance na talagang nasa cruiser bike ka. Medyo narrow nga lang yung handlebar. Nakapapasok siya ng bahagya. Hindi ko titignan yung mga kamay ko. Masyadong straight. Hindi ko alam, siguro matangkad lang ako o ewan ko, para sa akin masyadong malayo yung katawan ko sa handlebar. In a way na manageable naman. Hindi ka ganon trying hard na, alam nyo yan. Also yung location ng foot peg natin, nakapa-forward siya. So gusto ko yun dahil totoong nasa cruiser bike tayo. Hindi yung masabi lang na cruiser bike. Dahil sa laki at lapad na rin ng mga foot pegs natin, madali ko siyang naaapakan. And magasalong-salo yung sapatos ko. Una ko napansin sa kanya kung gaano na lang kalambot ang mga clutch lever and also yung gearbox natin. Dahil yan sa assisted slipper clutch na nilagay nila dito. So effortless pumiga, effortless magpalit ng gear. Yan, forward gear, downshift. I think kahit clutchless shifting madali lang dito. Ayan, And for our seat, ang sarap upuan itong bike na to. Ang lambot, salong-salo yung puwet ko. Mababa nga lang yung pakiramdam. Well, nakita nyo naman kanina kung gaano kababa yung seat height niya, tsaka yung itsura ng main seat natin. Yun nga lang, yung ganitong klaseng stance, etong ganitong klaseng ergo, ito yung masasabi kong hindi pang matagalang position yung hindi pang long ride position. Kasi dahil sa medyo pakupa ka dito sa bike na to, and also straight yung legs mo and yung paa mo pa forward, madali ka mahalay. Sa ngayon, bumabiyahe na ako ng halos 30 minutes papunta dito sa lugar na to, and medyo nakakaramdam ako ng halay sa mga kamay ko. Sa paa hindi, pero yung likod ko, ewan ko hindi ko maiwasang pakuba yung position ko Mayat mga nakatingin sa atin dito sa motor na to. Dahil naramdaman ko na siya, unahan ko na kayo sa mga traffic. Pag bumaga yung fan, maramdaman mo sa magkabilang hita mo yung hangin. Nakakitipas, kinailangan nating huminto dahil nahulog tong camera natin sa helmet. Hindi masyadong kumakapit dun sa surface dito sa bandang baba. May kurba kasi, so inangat ko. Onting gasgas, bagay lang naman. Buti sa may lens, napapalitan yung lens. Saan na ba tayo? Regarding sa init ng bike, yes, mainit po siya, lalo na kapag bumuga na yung fan. Kaya magkabilang hita, karamdam mo yung hangin. Yun nga lang, in broad daylight, medyo madilim yung dash natin, pero hindi naman ganun kalala. Kita mo pa rin naman yung mga icons na nakasulat sa kanya. For example, kakaliwa ako, hindi ko man lang makita yung flashing indicator na kaliwa ko. O kasi naka dark visor ako. Kaya ganun pa rin Ang kinagulat ko sa kanya kung gaano na lang ka-responsive yung throttle. Yung piga na hinahanap mo, sumasabay siya Hindi siya delay, hindi siya malamya. And when it comes to power ng bike, low end torque
nagbibigay niya ng gusto. I think yun naman talaga characteristic majority ng mga cruiser bike. Nga lang, pagdating sa mid and power, medyo nakukulangan na ako. So yung power in low end, yun po yung sweet spot ng bike, which is good for the city. Pero pagdating sa highway, yun na. Subukan nga natin ulit dito. Maluwag dito eh. Ayun here. Ayan, 5,000 RPM, wala na. Tapos sarap dalhin ito. Alam nyo, nakakatuwa lang kasi na isang 500cc na ganito ang itsura, tsaka ganito ka-bulky. Ang gulong natin, ang laki nun. Yun nga lang, bakit ganito yung bar end natin. Matelok. Bawat ayos ko, dumadapa siya. Malambot ba yung alam niya, hindi naman sa yung power niya eh. Masaya rin eh. Hindi man ganun kabilis ang 0 to 100. Pwede na lang for the city, tsaka especially kapag cruising lang kayo. Ganyan lang, para makita niyo yung view. Guys, uulitin ko lang po ulit sa mga naghahanap ng top speed sa mga review ko. Pasensya na po at hindi ko magawa ang mga request nyo. Tsaka walang lugar para mag top speed dito ng maayos eh. Actually itong lugar na ito may speed limit to eh. Pero ganun pa man, para sa isang bike na may 47 horsepower, 200 plus kilograms na bike, at top speed po nito is 160 km per hour. Sa side ba to? Sa mga nagtitipid sa budget at malalaking tao na gustong mag-cruiser, ito talaga ang babagay sa inyo. Pinanginayin ko sa mga ibang competitor ng bike na to tulad ng Honda Rebel 500, Kawasaki Eliminator, ano pa ba, CF Moto CLC 450. Lahat sila para sa akin ang liit tignan. Pero ito, kahit mababa man yung seat height, bagay sa tindigan nyo. Meron pa silang nilabas na may pillion seat. Yun ata yung chinchilla. I'm not really sure kung 500cc rin yun. Pero kung gusto nyo ng cruiser na may angkas nyo ang mga misis nyo, mga backride nyo, kung sino man na iangkas nyo, dun kayo sa isa. Pero kung gusto nyo talaga po gitignan at solo naman kayo, ayaw nyo mag-angkas, single kayo sa buhay, ayaw nyo ng sakit ng ulo, dito kayo. Alright, when it comes to reliability, eto na. Meaning ko, this brand, hindi ako masyadong familiar dito. I think this is a new brand. Dating sa engine and all, question mark pa rin to para sa akin. Dating naman sa pag-order ng mga parts aftermarket, kung gusto nyo papabihin yung bike, hindi ganun kadali tulad ng mga Japanese brand. Sa Japanese, kahit mag-Shopee lang kayo sa Lazada, andyan na yung mga kailangan nyo eh. Well, hindi lahat, pero yung mga usual na hinahanap mo, andun eh. Pero ito, kailangan mo talagang kontakin yung brand eh. I mean yung kasa, saan makakabili ng ganito, saan yung ganito, sliders. Sa mga nakabenta owners, let me know your experience about this bike, and also kung may ibang brand kayo ng bike galing benta, pabulong naman sa comment section down below para malaman na rin ng iba. Vibrate siya, oo, pero ito yung klase ng vibrate na papalagpasin mo eh. Dahil nga naka V-twin engine tayo at hindi tayo na conventional 2-cylinder, so medyo smooth yung takbo natin. Kayaan kami ni tropa. For our fuel consumption, simula sa bahay ko hanggang dito sa lugar na to, actually malayo-layo itong lugar na to sa bahay ko eh. Mixed riding style, nakita nyo naman, di ako masyadong pumiga. Kahit gustuin ko man, yun yung takbo niya. Pagmuntso po tayo ng 25 km per liter. Yun na masama, akala ko mas mailalakas pa yung gas niya eh. Kasi nga yung timbang niya, yung itsura niya. Pero dahil 500cc lang to, yun lang ang konsumo niya. Tsaka hindi na malaki-laki yung tangki natin sa mga ibang competitor niya. I think siya ang pinakamalaki. Tapos ako yung brakes nito. Okay, pa. Foot brake. Basta foot brake. Yun. Tumitibok-tibok gawa ng ABS. Pero hindi, may something sa front brake eh. Yeah. Okay. Suspension medyo stiff siya para sa akin. Hindi po adjustable to. And yung brake sa harap and sa likod, hindi katulad sa in-expect ko.
medyo late siya. Dahil na din siguro sa itsura ng bike, sa bigat ng bike. Siguro mas maganda pa rin kung dalawang braking system gagamitin yung front and rear para sa mas magandang braking performance. Ay. Kung meron mang room for improvement itong dash, doon din naman masama yung dash niya, naka TFT na kayo. Pero para sa akin mas may gaganda pa to eh. Pangalawa yung brake, hindi siya ganun kay snappy. Pero gamitan nyo lang ng harap at likod na brakes, okay na eh. Suspension medyo stiff. At pagdating sa reliability, ayan na naman tayo. Bago pa ang brand, kakarating lang ng brand sa Pilipinas. So I'm not really sure. Siguro mas maganda kung sumali na lang kayo sa mga page ng benda, kung kamusta ba performance ng bike, magtanong kayo sa mga members. And also yung gulong na to kapag naupod na, kaya asahan nyo na medyo makati ang presyo. Dahil hindi katulad to ng mga ibang 500cc na maninipis ang gulong. Kapal nito eh. Pero alam nyo, yung 359,000 pesos na presyo, para sa akin, ang bibilin mo doon yung itsura ng bike eh. Yung pagkakagawa sa kanya eh. Mala Final Fantasy yung itsura niya eh. So kung gusto nyo ng legit bobber ang itsura na makapal ang gulong, malaki ang kaha, itong na-pull yung Bob 500. Guys, before we end this video, I would like to thank Sir Stephen of Psych Moto Supply dahil piniram niya sa akin to. Boss Stephen, maraming pong salamat. And as for you mga kitipais, kung may budget ka na 360,000 pesos, kukuha ka ba nito? Let me know about your thoughts about this bike in the comment section down below. Mga kitipais, dito na lang muna ako at lalarga na dahil alas 4 na. Tama ba? Oo nga. At di pa ako nananghalian. Inuna ko tong vlog para sa inyo. Kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung may lagay sa mga itong content, huwag kayong mag-alala dahil sa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga kitipais, see you po sa next content. Pogi talaga oh.